Hi Kira, kumusta? Gusto ko lang malaman mo na paborito namin ng mga anak ko ang horror stories mo. Araw-araw kaming nakikinig. Kahit napakinggan na namin yung story, uulitin pa din namin. Bilang panimula, ipinanganak akong may abilidad na makaramdam, makakita, makaamoy ng mga kakaibang nilalang, at makarinig ng mga bagay-bagay na hindi kabilang sa normal na mundo ng mga tao. Nais ko sanang magbahagi ng isa sa mga nakakatakot na experience ko tungkol sa mga kaluluwang ligaw. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng kwento, kaya ikaw na lang ang bahalang mag-ayos. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko na matandaan kung anong taon ito. Pero ito yung taon na nabalita na pumanaw na si Rico yan. Siyempre bilang isang fan, nakakagulat at nakakahinayang talaga. Nung gabi na yon, bago ako matulog ay bumulong ako. Sabi ko, kung totoo na wala ka na sa mundo, magpakita at magparamdam ka sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit pumasok sa isip ko to. So, nakatulog na nga ako. Then suddenly, naramdaman ko na may humahawak sa paa ko. Mga 4 na beses siguro yon bago ako tuluyang nagising. Since nakatalokbong ako ng kumot pag natutulog, may biglang humila ng kumot ko. Tapos bigla ko ring naisip na nagkatotoo nga yung sinabi ko na magpakita sa akin si Rico yan. So medyo na-excite pa ako nun kasi nga ang sabi sa news, hindi pa alam kung ano ang cause of death. Baka i-share niya sa akin. So tinanggal ko na yung kumot ko. And to my surprise, hindi siya si Rico yan. Isang lalaki na yung kalahati ng mukha ay agnas at punong-puno ng dugo. Sa sobrang takot at gulat ko, nagtalokbong ulit ako ng kumot. Pero hinila niya ito ng sobrang lakas. Tapos, bigla niyang itinapat yung mukha niya sa mukha ko. Ipinikit ko na lang ang mata ko. Ang sabi ko, mawawala din to. Mawawala din to. Pero hindi eh. Ramdam ko yung pagpatak ng dugo sa pisngi ko. Ramdam ko din yung ulo niya na nakadikit sa noo ko. Nagdasal ako ng paulit-ulit hanggang sa may naaninag akong liwanag na hindi ko alam kung saan nanggaling. Hanggang sa tuluyan na lang ding nawala yung bungo. Simula nun, hindi ko na inulit na magtawag ng kaluluwa ng mga pumanaw. Ito naman pong second story ko ay isa sa mga aswang o tik-tik experience ko dito sa Las Piñas City. Mga bandang 12:30 na ng hating gabi noon. Naglalaba ako. And since LQ kami na ex-husband ko that time, ibinuhos ko na lang sa labahin yung inis ko sa kanya. To cut it short, tapos na akong magsampay noon at naisip kong umupo muna sa harapan ng bahay kasi ang sarap ng hangin. Maya-maya lang, biglang lumakas yung hangin at sa pagtitig ko sa kawalan, napatanong na lang ako, bakit yung ihip ng hangin sa isang side lang papunta? Napansin ko kasi yon sa mga dahon ng puno. So inisip ko na baka wala lang yon. Habang nakatitig ako sa puno, napansin ko na napakarami na pala ng baging nito. Ilang saglit pa, bigla na lang bumaho yung amoy ng hangin. Amoy bulok na basura. Malansa na hindi mo maintindihan. Sabi ko pa nga,
Ano ba naman yan? Panira naman ng moment yung mabahong amoy na yun. So tumayo ako at naglakad-lakad. Sabi ko, bakit yung baging parang gumagalaw pababa? Nilapitan ko yun ng konti. Malabo kasi ang mata ko at baka mali lang yung nakikita ko. Nung nakalapit na ako, sinundan ko yung inaakala kong baging. Parang sinulid ito na manipis at talagang gumagalaw ng pababa. Sinundan ko yun kung saan nanggagaling. Pagtingala ko sa may bubungan, may lalaking nakadapa. Sobrang kakaiba yung mga mata niya, pati na yung balat niya. Sa sobrang gulat ko ay napasigaw ako at tinawag ko yung kapitbahay namin. Sinabi kong umalis siya sa tabi ng bintana kasi buntis siya. Tapos nun, tumayo yung lalaking tiktik. Akala ko tatalon papunta sa akin kaya tumakbo na ako papasok sa bahay at isinara ko ang pinto at mga bintana. First time kong makakita ng aswang o tiktik na anyong tao pa. At kitang-kita ko talaga yung pagmumukha niya na baka pag nasalubong ko, makilala ko pa talaga. Matapos ng gabing yun, sabi ng kapitbahay ko, meron daw lalaking matangkad na nakatayo sa harapan ng pinto ng bahay ko. Nakabalot daw ito ng tuwalya. Nilapitan niya pa raw ito at tinanong niya pa yung lalaking matangkad. Anong ginagawa mo dyan? 3 beses daw. Pero hindi daw ito sumasagot at hindi man lang lumilingon. So pumasok na sa bahay niya yung kapitbahay ko. At paglabas niya, may dala na siyang itak. Sinabi niya na, kapag hindi ka umalis dyan, iitakin talaga kita. Naisip kasi ng kapitbahay ko na baka yun yung aswang. Tapos binabalikan ako kasi nakilala ko siya. Mabuti na nga lang at nung gabing yun, tinamad akong kunin yung sinampay ko. Kung hindi, baka deads na ako. Sana po mabasa mo itong mga laugh trip na experience ko. Sana din lalo pang dumami ang mga mag-share ng stories nila. More power sa channel mo. Sana hindi ka magsawang mag-upload ng mga stories para sa mga kirara mo. Pa-shoutout naman sa mga anak ko na diehard fan mo na sina Jasmine, Justin, Jessica, Anakela at Sky. Thank you po in advance. Ingat po tayong lahat. Yo, kumusta? Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman tayo para sa panibagong episode ng Shoutout. Uy, konti kayo 28 lang. Wow! Dahil dyan, shoutout na natin to lahat. Pero bago yan, kung birthday mo ngayon, well, happy birthday. Kung may sineselebrate ka naman, congratulations. At kung may inaabang-abangan ka naman, may hinihintay ka, well, good luck. And yes, opo, may nabasa kasi akong comment. Galing nga po talaga yon kay Kuya Chico, kay Chikong Bago. Well, kung bago lang po kayo sa channel ko, at hindi nyo po alam, well, idol na idol ko po si Chico. Wow! Isa po siya sa mga dahilan kung bakit naisipan kong gumawa ng ganitong horror channel. Dahil yan sa niya, sa spooky edition. Halloween special pa nga yun dati. Sa ESFM pa siya nun. Well, anyway, so ito na nga po ang shoutout natin para sa episode na ito. Simulan na natin sa laging early bird na si Ma'am Dimples Yumi. Yo no! Just wanna say hi Sir Kira, keep safe. Yan, thank you po, shoutout po kay Ma'am Dimples Yumi.
Yo, Boss Kira, salamat sa upload. Always waiting, hehehe. Sabi ni Boss Gonfreaks. Hello, Sir Kira, pa-I love you po. Thank you. Edit, pa-shoutout pala. Sabi ni Ma'am Dayan. Ayan, shoutout po kay Ma'am Dayan. Hi, Sir Kira, sabi ni Boss Keng Nomoto. Shoutout po. Thank you sa upload, Sir Kira. Pa-shoutout na din po, thank you. Sabi ni Ma'am na May Magallanes. Hi Sir Kira, happy Sunday listening po. Sabi ni Boss J. Maysha Penalosa. Tama po ba yon? J. Maysha. Ayan, shoutout po sa'yo. Good day Boss Kira. Have a nice day po. Shoutout po. Asset Diban here in Abu Dhabi. Shoutout po. Sabi po yan ni Ma'am Jeng Acorda. Shoutout po. At shoutout din po sa lahat ng OFWs at sa lahat ng nakikinig dyan sa saan mang panig ng mundo. Shoutout po. Hello Sir Kira, ingat po palagi. Salamat sa bago pong upload. Sana po mabasa nyo din ang kwento ko na sinend ko. Sabi ni Boss, Kagayamas Little Tangerine. Ay opo, mababasa po natin yan kung doon nyo isinend yan sa email natin, which is nginigstories.official@gmail.com. Mababasa po natin yan. Hi Sir Kira, pa-shoutout ulit, hehe, thank you sa pa-shoutout last upload mo. Isang pampagana ulit sa work, hehe, God bless. Kira, stay safe. Sabi ni Ma'am Abigail de la Cruz. Alright, shoutout po kay Ma'am Abigail. Hello Sir Kira. Crush na kita since una ko marinig boses mo. Since lockdown last year. Kaya happy anniversary na po. Ay, salamat po sa new story. Stay safe po. Sabi ni Ma'am Melanie Passion. Ayan, salamat po ma'am sa pakikinig. At salamat po sa pagtsatsaga ng 1 taon sa channel natin. Thank you. Ayan pa shoutout po ulit kay Matthew. Birthday ko na po. Bukas April 12. Uy, lumagpas na, sorry. Shoutout po kay Boss Mugiwara Luffy. Ano ba yan? Hindi naman tunay yung yung mga pangalan nyo. Paano kaya shoutout ng maayos niyan? Ayan, happy birthday po kay Boss Matthew siguro to. Belated happy birthday po. Nawa po ay naging masaya ka sa iyong karawan. Ayan, shoutout po ulit sa'yo. Hi, Kirara. Keep safe palagi at ingatan ang boses. God bless, sabi ni Ma'am Freaky Dolls. Ay ma'am, yung utang ko po sa inyo, siguro po bukas, kung masisend, okay lang po ba? Medyo busy lang po talaga. Pero gagawin ko po yan, promise po, promise. Ayan po, shoutout po kay Ma'am Freaky Dolls. Hi Sir Neb. Uy, Sir Neb. Hi Sir Neb. Pa-shoutout sa amin ng girlfriend kong si Camille Angelica de Guzman. Nakikinig po kami sa story mo habang nagsasanggipsal. Hindi siya nakaabot sa last upload mo kaya bumawi kami ngayon. Keep safe lagi Boss Kira and more uploads to come. Sabi ni Boss Perin de la Cruz. Ayan, nalito yata si Boss. Ayan, shoutout po sa inyo ng girlfriend mo, Boss Perlin de la Cruz. Boss Kira, salamat sa pa-shoutout last time. Tawang-tawa mga bagets. Pa-shoutout na din po sa mama ko, si Mama Big. Uy, salamat sa mga uploads mo. Keep safe and more power sa channel mo. Sabi yan ni Boss Bern Limpin. Ayan, shoutout po kay Mama Big at kay Boss Bern. Always nakakaabot. Thank you sa new story, Boss Kira. Stay safe po. God bless lagi, sabi ni Ma'am Ann Mendoza. Good PM, Boss Kira. Lapit na mag 90k subs. O nga boss Salamat po sa inyong lahat, sa mga palaging nagko-comment at sa mga silent listener dyan na hindi man nagko-comment pero palaging nakikinig sa mga stories natin kada may upload tayo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. At sa lahat ng ilan na ba ako? 88k subs na ba tayo? Basta yan, shoutout po sa inyong lahat.
Sa mga active pa, salamat po. Sa mga hindi na, salamat pa rin po sa pag-subscribe nyo. Ayan, shoutout po ulit kay Boss Sid Vicious. Ayan boss, thank you boss. Thank you sa pag-greet, saktong-saktong pagkakaalala mo po. Ayan, sabi ni Boss Jeffrey De Guzman. Ayan, belated happy birthday po ulit sir kay Boss Jeffrey De Guzman. Yes, umabot sa 20, haha, pa-shoutout Kira and sa lahat ng listeners natin. Stay safe and healthy para more nginig stories to come. Alright, sabi yan ni ma'am. Ano to, Esia, Nataya. Ayan, shoutout po kay ma'am Esha. Hi Boss Kira, salamat po sa upload. Keep safe and God bless, sabi ni ma'am Julian Castillo. Boss Kira, pa-shoutout. JJJ. Ira Asis po, your avid listener from Malaysia. Keep safe po, sabi yan ni ma'am Mrs. Asis or si ma'am Ira Asis. Yan, shoutout po. Salamat po ma'am for always listening. Ingat po tayo dyan. Hello po, idol kong Pogi. Pa-shoutout naman po lahat ng mga taga Jovi Best. Especially po sa lahat ng mga ka-workmates ko na sina Laila, Aura, Mali, Hope, Ann, Daisy, and Gloria. Thank you so much po. Take care always and more power to your program. I love you and God bless. Sabi yan ni Ma'am Eleanor Soriano. Ayan, shout out po. Uy, si Ma'am Melanie Josue. Kumusta ma'am? Keep safe, Boss Kira. From California si Ma'am, you know? Ayan, shout out po kay Ma'am Melanie Josue. Kumusta po? Kumusta? Shout out Boss Kira. Gurang here. Listening here in Macau. Alright. Ayan, shoutout po kay Boss Ka Gurang. Ingat po tayo dyan. Pa-shootout po, Sir Kira. Sabi ni Ma'am Realin Mayor. Present, Sir Kira. Sabi yan ni Boss Carmelita Mabanag. Nalaitata ako, Boss Kira. Salamat sa shoutout. Sabi ni Boss For Music Heart. Shoutout po. Baka sakaling makasingit pa. Yes boss, dahil konti lang kayo, isisingit ko na yung 8 sumobra. Kasi 28 lang yung nag-comment. So, sama na natin. Wow! Pa-shoutout naman sa birthday ko sa April 14. Uy, sakto. Ayan, happy birthday po sa'yo, boss. She Española. Shoutout po and happy birthday. And lastly, sana ma-shoutout din. Ayan, shoutout po kay Ma'am Aiza Del Campo. Alright, shoutout po. And meron daw po akong na-miss na batiin. Birthday daw po ng anak niya nung April 9. Ayan, so batiin po natin siya. So ito po, hello po Boss Kira. Salamat po sa bagong upload. Di nyo nabati anak ko po na nag-birthday noong April 9. Hinihintay niya po na batiin nyo siya. Lagi po kaming nakikinig sa inyo. God bless po, lagi. Keep safe everyone. Ayan, sana po ikinoment nyo na yung pangalan ng anak niya ma'am. Ayan, sabi po yan ni Ma'am Macy Fama. Ayan, shoutout po sa anak ni Ma'am Macy Fama. Sayang hindi na i-comment ni Ma'am yung pangalan ng Junakis niya, no? Pero ayan po, belated happy birthday po sa Junakis ni Ma'am Macy Fama. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit sa pakikinig nyo. Hanggang sa susunod po ulit. Ingat po tayo palagi at pagpalain po nawa tayong lahat. Salamat po.